Okay, maayong buntag sa tanan. Magkasugod na usab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Og before kita magatuon atong pagbasahon ang Hebrews 4:12. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrews 4:12. Magaampo ta akong hangyon ang tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Dios, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol nga na kanimo, magapaubos diha sa imong kaalam ug sa imong gahom. Naghangyo nga na kanimo nga ikaw maga-empower kanamo, tabang kanamo bisan man sa among pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Tabangi ang imong alagad sa pagdala sa imong pulong nga din ang katuyuan lamang nini mo ang pagpalig-on sa lawas ni Kristo ug paghatag og himaya nga na kanimo. Akong ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Now, dili kita gamit sa projector, no? Magatuon kita sa usa ka subject nga diin unya pagkatubang nato dito sa Bema Seat Judgment nga dili kita maulawan, no? Pagabasahon nato ang 1 Juan 1:28. 1 Juan 1:28. Adunay tulo ka mga bersikulong atong pagabasahon dinhi, no? 1 John 2:28 ang una. Nagaingon dinhi, ug karon mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron nga sa igapadayag na siya unya kita may pagsalig ug dili maulaw kaniya inig-abot niya. Usab sa 2 Timothy 2:15, ikaduhang Timoteo 2:15 nagaingon, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyahang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. And then sa Luke 9:26, ikatulong nga bersikulo, Lucas 9. Lucas 9:26. Nagaingon dinhi, kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong, siya igakaulaw man sa anak sa tao, inigabot niya diha sa iyang himaya ug sa himaya samahan ug sa mga balaang manulunda. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong atong ginabasa karon. Now, dili nagahisgot mahitungod sa atong pagkinabuhion niya sa diyang moatubang natakang Kristo Jesus, no? Tungod kay kitang tanan moatubang man sa hukmanan ni Kristo. Mao kanang gisulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 3:10, no? We shall appear before the judgment seat of Christ. Moatubang kita niya sa hukmanan ni Kristo. Ug sa pagatubang nato unya sa hukmanan ni Kristo, mao ning iyang ginasulti. Gisulat ni John the Beloved, gisulat ni Apostol Paul, aron nga kita unya dili kita maulawan sa dihang moatubang na unya kita ni Kristo Jesus sa iyang himaya.
Now, atong milabay nga Domingo gisayt na ko og gamay alang kaninyo ang gitawag nato og doctrine or gitawag natong study about numbers, no, on numerology. Og ang paborito nga number sa Dios mao ang 7, no. Ug atong nakita dili lang kay kausalang niya gisgutan ang number 7 sa Bible kundi moabot siguro og more than 10 times, no. O kung gamiton pa nato ang Old Testament, daghan pa kayo ang gisgutan sa 7. O ang daghan sa atong kasaysayan sa kalibutan, hapit na gyud mag 7,000. Hapit na mag 7,000 years, no. Kung iapil nato ang millennium. Tungod kay ang millennium 1,000 years given naman na siya, no. Gikan sa kay Adam ngadto kay Abraham 2,000 years, gikan kay Abraham ngadto kay Christ 2,000 years, and then plus millennium 1,000 years 5,000. Nya na nata karon sa 2021, no. So nakakonsume pud ta og bali gikan sa kamatayon ni Jesus Christ nakakonsume ta og 1,991. So i-plus na to ang 7 years sa tribulation, mo total siya og 1,998, no. Busa kung i-compute na to nga i-insakto siya nga 7,000 years, 7,000 years, aduna na lay duha ka tuig nga nabilin nga mag 7,000 years ang kalibutan. Gikan kay Adam ngadto sa kasaysayan sa tao. Now pananglitan, no? Wala man ko nagatagna sa akong lang ginaingon sa inyo, ha, wala ko nagapanagna, no. Ako lang gihatagan ako og importance ang number 7, no. Tungod kay ang Dios grabe gid ka paborito niya sa number 7. Og tungod niya na ako nakita pud ang dagan sa kalibutan nga grabe na gid kalumoy. Last Sunday sa dihang gitudlo na ko ning doctrine of numbers, no. Wala pa nahitabo ang away sa Gaza ug sa Israel. O pagkamande ning putok ning grabe gid ba, no. Kung imong tanawon dili na murag di nagtanaw mi ni Gister sa katong mga missiles nga naglupad. Makaingon ka nga dili na gyud matunaw ng Israel kung imong pagkatanawon. Tungod kay ang nagpalupad murag 5 sila ka area. Gatapad-tapad ba? 5, no? And then gadungan og palupad padulong sa Israel. Nga kung imo ka na siya nga pagkatanawon, kung walay proteksyon gikan sa Dios, tunaw na ang Israel. Tunaw na gid ang Israel. Pero dinha nato makita nga ang Dios nagapanalipod sa Israel. Tungod kay aduna pa say purpose sa mga Hudiyo. Wala pa nahuman ang iyang plano para sa mga Hudiyo. Aduna pa 7 ka tuig nga trabahoon ng mga Hudiyo, busa ang preservation sa Dios sa mga Hudiyo anaa pa. Now, natudlo na ko natong milabay nga Domingo, and then pagka-Lunes iunana ang nagapanghitabo, no. Nakala ko nagpasabot gyud nga lumoy na gyud kayo ang kalibutan. Grabe na gyud ka grabe na ka angayan na gyud nga harbison ang mga katawhan sa kalibutan. Nagpasabot nga ang kasalanan sa tao nagsubra na. Nagpasabot nga ang mga katawhan nalingla pagayo sa mga butang sa kalibutan. Ug nga ang Dios ready na siya para sa iyang gitawag baptism of fire. Kasi adunay baptism of fire nga magapanghitabo after sa 7 years tribulation. Ang baptism of fire mao kanang pagkuha niya sa tanang dili magtotoo sa yuta. Tanang dili magtotoo, tanggalon gid niya. Og bautismohan niya sa kalayo, ug ibutang niya ngadto sa center of the earth, sa ilalom sa yuta. Now,
Kini siya mga tilimadon kung ikaw nagasusi lamang sa imong panguna-una o kung saan ang dagan sa atong panahon, mga tilimadon kini siya nga unusual kayo nga magapanghitabo sa kalibutan. Ang COVID-19 wala gid mapungan. Kada adlaw mulapas gud 3,000 to 4,000 ang patay sa India alone. Plus napay Nepal, napay Brazil. Ang Amerika, murag bintaha na sila. Pero ang ubang mga nasod sa tibok kalibutan nagsuffer pa sa coronavirus. O ang nakadelikado ini kay nag-mutate pa yun siya, no? Nagtaas ang iyang gitawag ang gravity sa iyang kaisog. O ang mga tao walay kasiguruhan sa ilahang kinabuhi. Matakdan ba sila o mamatay ba sila sa COVID, no? Walay kasiguruhan ng tao, no? O kung kita magkinabuhi nga layo sa plano sa Dios, posible maigo kita ni ana. O kung kabubuton man sa Dios nga maigo pud ta ni ana, ug mao ka nang pamagi niya nga kuhaon natong kinabuhi, pwede pod, no? Kasi all are possible, no? Possible man ang tanan, no? Wala man ta kahibalo kung sang klase nga kamatayon ang gamiton sa Dios. Ug busa ang atong kinabuhi uncertain gyud. Walay kasiguruhan ang atong kinabuhi. Nakabaton lang kita kasiguruhan sa dihang mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Mao lang na ang nakanindot sa tuang kinabuhi. Adunay kitay kasiguruhan sa umalabot sa may netabo. Well, busa akong ginatudlo kining subject nga unta dili kita maulawan sa dihang moatubang na kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Usay magunahuna kita nga okay naman kay langit naman ta. Yes, tama naman nga nagatuon na ta kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. But hinumduman na to nga moatubang kita unya sa hukmanan ni Kristo Jesus ug sa atong pag-atubang kaniya posible nga maapil kita niining gitawag na to maulawan o kaha dili maulawan. Now, kumusta man ang atong kinabuhi, no? Diya sa pagpangalagad sa Dios. Nagaingon din sa 1 John 1:28, now little children, remain in Him, so that when He appears, we may have confidence and not draw back from Him in shame at His coming. Aron dili daw kita maulawan sa diyang magabalik na siya. One of the most important thoughts in life relates to your general attitude toward a wasted life versus a life that counts. Mauning dapat ibutang nato sa atong panghuna-huna, no? Mga importante nga ibutang nato sa atong panghuna-huna. So one of the most important thoughts in life relates to your general attitude. Unsa man gid ang imong attitude towards a wasted life versus a life that counts. Unsa man tong gitawag mga wasted life, tong mga kinabuhi nga way bili o kinabuhi nga mga bililhon. Asa ka ang imong ginapili niini sa imong pagkinabuhi karon? Katubang mga kinabuhi nga walay bili o sa mga kinabuhi ba nga bililhon dito niya sa eternity? Ikaw ang nagapili niini. Kasi ang Diyos nagahatag kanimo sa pagpili. Now, focus kita karon nining wasted life o a life that counts. Ang kinabuhi nga wasted life, hinumduman nato mao kadtong mga pagkinabuhi nga ang atong panghuna-huna na focus lamang sa mga butang nga kalibutanon. And then a life that counts, mao katong nagkinabuhi kita nga diin atong ginatan-aw ang atong kinabuhi ug unsa unya didto sa eternidad, no? Now, most people wake up and realize that they have wasted their entire lives. Adunay mga tao nga inana, no? Nga nakarealize sila nga ang ilahang mga kinabuhi
are all wasting. No? Gisayang-sayangan lang, no? Ang ilahang kinabuhi. Siguro, dili man pareha sa prodigal son, pero almost, no? Almost the same as prodigal son, no? Nga ilahang time, nausik yun sa kalibutan ng mga butang. Nakafocus sa mga kalibutan ng butang. And then, na-realize nila nga, well, kasayang sa akong panahon. Na-focus na ko, nabutang na ko ang tanan sa mga butang wala lamay bili. Nga nung wala man lay bili, tungod kay temporary lang ang tanan. Siguro naangkon nimo ang success, siguro naangkon nimo ang fame, siguro naangkon nimo ang daghang mga properties, siguro ang wealth, ang kwarta naangkon nimo. But if you wasted your life in eternity, what a terrible it is, no? Naangko naman nimo ang tanan sa kalibutan. Naangko naman nato ang tanan sa kalibutan. Apan kung nasayang man lang ang atong life in eternity, wala man lay bili ang atong mga agis kalibutan para sa eternity, mao kana siya ang pinaka-terrible nga butang. One of these days baka Jesus Christ will come again and we'll see each of our deeds. Iyang pagatan-awon ang tanan natong mga agi o iya kining paghatagan sa equivalent nga ganti unya dito sa Bema Seat Judgment. Now, this is especially true of young people. Now, especially sa mga young people, no? Kaya mga young people, mao kini sila ang permanenteng dali maigo sa mga gitawag nato kalibutan ng mga butang, mga pleasure sa kalibutan. Young people who have no priorities that are meaningful, no scale of values, and are feeling their way through life with the impulses of emotions and general stupidity. Mga batanon, no? Nga ngilang pagtanaw mo lamang ang paglipay-lipay sa kalibutan. Ug wala nilang mabantay nga di ay wasting time day kadto. Mao day kadto ang pagsayang sa ilahang mga panahon. In fact, aduna pay mga pipila nga diin desirous pagmaayo ngadto sa mga immoralities and sexualities, no? Ug atong nakita mura na hinuon og nagsunod sa nagapanghitabo sa gitawag natong Sodoma ug Gomora. Now, general stupidity is not a reference to one's human IQ or even spiritual IQ. It is simply the fact that young people first don't know what they want to do in life. Kasagaran sa mga young people, wala sila mahibalo kung sa ilang pagabuhaton sa ilang kinabuhi. Busa ang uban kanila nagapangita sa gitawag happiness o gitawag na siya frantic search for happiness. Nagapangita sila sa kalipay nga kalibutanon. And dito nga when they are happy, that's it, no? Mo na. Once nga nagbalipayon sila, murag okay na. Apan hinumduman nato nga kining tanan adunay gitawag hukmanan. Adunay paghukom nining tanan. Busa alang kanatong tanan, especially sa mga young people, magbantay kamo, no? Dili kamo magpalingla sa mga pleasure sa kalibutan. Dili kamo dapat magpalingla sa mga desire sa kalibutan. Ang atong kalibutan karon, grabe ka malinglahon. Grabe siya ka malinglahon. Ang atong old man o ang atong old signature, grabe sila ka close contact nila. Grabe ka close ang ilang contact. Kung imong tanawon, isa lang nimo ka pagpamilok, dikit na sila.
Ang imong old signature, ang atong old signature, kanunay nga naga-decide sa mga kalibutanong butang. Busa, kung wala kita'y pulong sa Diyos, dili na to ma-neutralize ka na siya. Dili na to mapildi ka na sila. Tungod kay, duol kay sila. Mura sila magnet. It's like a magnet. The old signature and the old man. Nga usa lang kapitik, pilit dayon sila. No? Mo magnet din ang imong old man sa imong old signature. O hinumduman na to nga ang atong old man, ang old woman, wala ni siya na-appeal sa kamatayo. Ang atong old signature, wala ni siya ma-appeal sa kamatayo ni Kristo Jesus sa cross. Ang ato lang old man o ang atong old woman. Pero bisan tinuod nga gipakamatyan na ni Jesus Christ ang atong old man o atong old woman, sa gihapon kung kulang kitag doktrina, muattract gihapon kini siya sa atong old signature. Mukampi gihapon siya sa atong old signature. Hangtod nga mahimo ikaw nga ligon nga Kristohanon, diha pa ka makarealize nga dili day ka dapat mudikit sa imuhang old signature. Dapat palihukon nimo ang imuhang new man. Ang imuhang new man nga mo yield ngadto sa gitawag Holy Spirit. Apan malisod ka na, no? Nagkinahanglan ka na siya og taas nga panahon sa imuhang espirituhon nga pagtubo. Hantod nga maditikan nimo og unsa ang imong kinabuhi. Apan gitawag kini siya fragile, no? Para sa mga young people. Well, dili man lang young people para manika nato tanan, pero ang kasagaran nini ang young people yun. Mao kana nga mga young people kasagaran sila ang vulnerable sa kalibutan. Kulang og kaalam sa pulong sa Dios. Mabiktima, no? Kasagaran mabiktima. So dili nagaingon, general stupidity is not a reference to one's human IQ or even spiritual IQ. It is simply the fact that the young people first don't know what they want to do in life. Mga young people, no? Kung wala man mo nahibalo sa inyong buhaton sa kinabuhi, magbantay mo ni ana. Kay there is a coming tragedies sa inyong kinabuhi. Nga ma-surprise lang mo nga, oy naana day ko diri, nasulod na day ko dinhi. O kana siya laang sa atong kaaway. Siguro mo hilak ka sa tago, apan bisan saan mo paghilak sa tago, dili na ka makaiskapo. You are victimized. Busa, they immediately assume that the highest goal of life is to find some daily pleasures. Ang uban, to party, to go to party, to live it up, to have a very strong sexual life. Ang uban, social life. Enjoyment. Then as a result, their priorities are very confused. Confused God. Wala na sila mahibalo og asa ang ilang priorities kinabuhi, ug wala sila mahibalo og unsa ilang buhaton, ug madala lamang sila sa ilang emosyon, madala sila sa ilang pagkawalay alamag, decision sila ug unsa nakita nila nga makalipay, but at the end perting dako ang kadaot sa ilang kinabuhi. Sooner or later, everyone has what is called a close shave, and that is a close call with death. Siguro moabot ang panahon nga sadyang ang matag usa ka nato, kita maning tanan, no? Sadyang makita nato nga ang kamatayon nagpaduol na sa atong kinabuhi. Makabuhat na siguro ikaw og mga pangutana. This gonna be the time that you will ask many questions. Adunay kay mga pangutana sa imong mga kinabuhi. Unsa kana ang mga pangutana sa imong mga kinabuhi? Then those who have the close call with death becomes death conscious for perhaps a very short time,
And during that consciousness, they have the opportunity of looking back over their lives in retrospection, even though it may be a very short life, and ask some very simple questions. Yes, sa dihang magahinumdum na sila o magahinumdum na kita sa atong mga nabuhat sa mga milabay, nga diin dili na gyud mabakwi pa. Makaana kita, unsa ka tragedy ang akong desisyon atong mga panahon na. Mamemorize pa nimo kadto. Kay gitawag man kadto og scar tissue of the soul. Ang tanan nga mga memories sa atong mga kinabuhi dili mawala sa atong panghuna-una. Nay ulat. Mahinumduman nimo ang mga ulat sa imong kalag. Nga diin nabuhat nimo ang mga butang kaniadto. Og sa dihang you are close to death, sa dihang hapit na kita, nagkatubang na kita sa kamatayon, maka ingon na kita sa atong kaugalingon, wow, what a great mistake nga akong gibuhat kaniadto. Ang tragedy ni anak kay di na gyud mabakwi pa. Bisan pag unsaon nimo pagbasol sa imong kaugalingon, you cannot recover those wasted time. Dili na nato ma-recover tong wasted time nga atong gi-spend sa mga kalibutan ng mga butang. Og nahimo lamang siyang scar tissue sa atong soul. Nagpilit sa atong mga panguna-una. Og busa niya ng panahuna, pwede ikaw magpangutana niini mga simpleng pangutana. What have I done? Unsa may akong nahimo? Nagka-question na ba ta niini karon? Siguro kay healthy pa kay tanong, wala di pa ta maka-question, no? Siguro kay ngatong panglawas nindot pa kaayo. Unsa may akong nabuhat para sa Ginoo? What have I done? Where have I gone? Asa na ba ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo? Unsa na ba kalayo ang akong nadaganan sa akong kinabuhi? What has been meaningful about my life? Asa ba niadto ang katong may mga kahulugan sa akong mga kinabuhi? What kind of an impression has my life made on history? Unsa may nahimo nako sa kasaysayan sa akong kinabuhi sa tibuok kalibutan? Nahimo ba kong impact? Nahimo ba kong blessing? Nahimo ba kong nakapadasig sa akong isig ka magtotoo? O sa mga dili magtotoo, nahimo ba akong panalangin ngadto kanila para silang kaluwasan? What have I done that is significant in life? Nagapangutana ba kita niini? Unsa na ba akong nahimo nga adunay significant, adunay ka importante sa akong kinabuhi? What have I done but ponder myself and seek pleasure and therefore lose out on anything that is meaningful? Niyan ang panahon na makaingon na ikaw. Siguro, kung nahinumdum kita sa kinabuhi ni Solomon, nahimo siyang hari sa Israel after sa iyang amahan nga si David. Apan, si Haring Solomon, atong nakita, siya ang pinaka-wise nga hari sa Israel. Apan, bisan man niya na compromiser. Usa siya katao nga diin nalinglag yapon sa mga kalibutanong butang. Ana-ana kaniya ang tanan. Usa siya ka example sa mga tao nga diin naangkon na niya ang tanan. Ang fame, ang power, ang prestige, nana niya. Wealth, nana niya ang tanan. In fact, ang tanang gold sa tibuok kalibutan natong panahon na tuwa padulong ni Haring Solomon. Pero ito nakita, sa dihang nagpadulong na siya sa kamatayon, nakita na niya nga ang iyang life is just becoming shorter and shorter each day. Nakita niya nga nagkaanam na o upos ang iyang kinabuhi sa kalibutan. He realized the vanities of all those things. Nakita niya nga
pagka day bili nitong mga butanga to. Ang akong pagka-powerful, ang akong pagka-wealthy, ang akong pagkasikat, ang akong pagka-manggialamon, matod pa ni Solomon. All are those vanities. All are those vanities. Hinumdumin ninyo ka na. Og dinha na-realize ni Solomon, ang pinakamali siyang kinabuhi. Og busa, naghimo na lang siya challenge ngadto sa mga batanon. Og matud pa niya, youth, remember God in the days of your youth. Matud pa ni Solomon. Hinumdumin ninyo, mga batanon, ang Ginoo. Samtang kamo bata pa. Do we learn from Solomon? Nakakatuon ba tas kinabuhing Solomon? Nasabtan ba nato ang kinabuhing Solomon? O giunsa niya pag-wasting ang iyang time? Ang mga butang gipili niya ang kalibutan. Imagine that, 700 wives and 300 concubines. A total of 1,000. Nag-enjoy din siya sa iyang life. He is really enjoying life. Now, muingon mo nga, nganong gisulat man na sa Bible, Pastor? For us to know nga diin, mahimong reflection sa atong kinabuhi. Kining kinabuhian na to karon, kinahanglan magiging wise ta. Kinahanglan magiging manggialamon ta. Kaya kung dili ta manggialamon, mupili kita sa kalibutan. Very attractive ang kalibutan. Kaya hinumdum ko, adunay usa ka pasayro nako nga nag-sharing time sila sa ilahang tulo man to sila ka pasayro. O naglibog na siya kung sa nahitabo sa ilang pamilya. Og mayon siya nga ngano man gyud nga bisan sa kwarta mag-away man mi sa iya daw kuan. Mag-away daw sila sa iyang bana. Og ang pinaka unique pagid kayo bisan sa piso. Bisan sa piso pwedeng awayan. Na may mga tao nga murag dili na magdaginot og piso, no? Sag dinala na piso ra man na. Pero matud pa niya, bisan sa piso mag-away man mi. Siguro wala ta kebalo unsang gisgutan nganong sa piso, nag-away sila sa piso. Siguro nangayog piso kay palit og bitsin siguro nya wa mohatag. Nangayog piso palit og kindi nya wa mohatag. So siguro piso lang, no? Mo lang kinabuhi, delikado kayo. Yes, you can overthink and overreact and get in some from extreme morality asceticism, which is just a meaningless and the so-called lascivious aspect of life. May hinumduman nimo kini siyang tanan. Katong mga butang nga imong ginahimo, kunuhay nga maayos at tubangan sa tao, apan hipokrito lang dito, no? Katong nagbuhat kita para sa pag-praise lang sa tao sa tuwa, paghimaya lang sa tao sa tuwa, ug tungod kay nakita ka na siya sa Dios, mahimo ka na siyang meaningless sa imong kinabuhi. Bisan man ka na, mahinumduman nimo sa imong kinabuhi. Magahuna-huna ikaw nga nitong panahon na nagtabang ko niini. Pero sa imong pagtabang di ay adunay nagpaluyo nga wrong motives. Og bisan man na mahinumduman nimo kadto sa diyang nagpadulong na ikaw sa kamatayon. Sa diyang deteriorating ng atong kinabuhi. Yes, you can remember all of those. Og makayon ka kasayang ngadto.
O ilabi na katong mga butang nga imong gibuhat nga nagbarumbado ikaw. Nga nagkinabuhi ikaw nga wala nagasunod sa kabubuton sa Dios. Nagsupak-supak ikaw sa kabubuton sa Dios. Imo pud ka nang mahinumduman. O katong mga butang nga nakita nimo nga nagtuo ikaw nga maayo atubangan sa Dios apan wala nimo mainsakto sa pagbuhat. Gihapon mahinumduman nimo kadto. Ang imong pagsimba, mahinumduman nimo nga wasting time to. You will remember all those things. Sa dihang nabinlan ka pa sa gamay nga mga panahon sa imong kinabuhi. Makahuna-huna ka pa niadto. Bisan ibutang nato natagaan naman ang tag 2 hours nga nabilin sa atong kinabuhi. You can still remember those things. Duha na lang ka oras ang akong kinabuhi. Ug unsa may nabuhat nako niadtong mga milabay mga katuigan. Sa dihang bata pa ko. Sa dihang ligon pa ko. Unsa may akong nahimo. I really praise the Lord sa inyong tanan nga nagatabang nini nga iglesia. And I just do hope nga makita ninyo ang pinaka-importante sa inyong pagkinabuhi. Hangtod nga mabutan kita sa atong kamatayon o hangtod nga magabalik ang atong Ginoo. He is very near. Hapit na gyud siya. O dapat dili kita magapalingla nining mga lingla sa kalibutan. Between these two extremes, morality, asceticism, and lasciviousness, there must be some meaning in life. Say maguna-huna mong guta nga maayo naman ang akong gibuhat kay wala naman ko nagtamak sa uban. Nagbuhat naman kog maayo. Now hinumduman nato kung nagbuhat man kag maayo pero asceticism lang, in the energy of the flesh, meaningless gyapon siya. How much more kung nagabuhat kitag dautan, kining gitawag lasciviousness, the more nga nagiging meaningless kini, no? Now, there must be some meaning in life, and especially since you are a believer in the Lord Jesus Christ. Hinumdumi gyud, adunay pinakanindot nga kahulugan ang atong kinabuhi. Nasabtan ba nimo na? Adunay nindot nga katuyuan ang imong kinabuhi. Adunay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug dapat mabutang na sa atong alimpatakan nga ang Dios adunay purpose sa akong kinabuhi. Dili lang tong magkinabuhi nga kalibutanon. Dili lang tong maglipay-lipay sa kalibutan. Since the day that you believe in Jesus Christ for salvation, you have come under the logistical grace rational. Sa dihang mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, na kay ginatawag natog logistical grace rational. Now, atong i-explain gini siya. Sunod, magpalit na tatong nailigid, no? Ngayon, ani? Parang amuraga plastada. Iman no? Nganong gitawag siya logistical grace rational? Gitawag siya og logistical grace rational tungod kay ang Dios wa magkulang nimo. Ang pulong logistic means supply. Ang pulong grace means provision. O gitawag siya logistical grace rational tungod kay sa dihang masabtan nimo ang supply sa Ginoo, ang provision sa Ginoo sa imong kinabuhi, mabutang sa imong isip nga wala day siya nagkulang. Even if you don't work. Ha? Bisag di ko magtrabaho? Yes. This is God's system. God's system is very unique.
Yes, ginagiyahan ta niya sa pagtrabaho. Pero even if you don't work, if you are in the plan of God, God will supply all your needs. Unsa may giingon niya sa Matthew 6? Sa Matthew 6, gikan sa 25, atong makita din ang logistical grace rational. O nagagamit siya o gitawag a fortiori principles. Akong basahon sa makadyot, actually kanunay na nato kining ginabasa, nagaingon din busaing nun ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, ubahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibisti. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon, ug ang lawas labaw pa kaysa bisti? Nagiskot siya mitog, ayaw kabalaka. Now, nganong mingon ko nga bisag dili ka magtrabaho? Tungod kay gitawag kini siya og a fortiori principle. Ang Dios nagahatag siya og parabol. O ang gigamit niya nga parabol mao ang langgam. Matod pa niya sa verse 26, tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan, wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong langit ng amahan. Dili ba labaw pa man kamog bili kay kanila? Sabot niya pasabot. Gikumpara niya ang tao ug ang langgam. Ug matod pa niya, di ba mas labaw pa man kamo kay kanila? Mas labaw pa man daw ta kaysa langgam? Tinuod ba? Mas labaw ta, dili? Ang langgam, pagkamatay nila, wala gyud. Wa man sila kalag. Pero ang tao na ikalag. Andin sa tong mga sanina, mingon sa unahan. O kinsa kaninyo'y makadugang sa usa ka takna sa gitason sa inyong kinabuhi, pinagi sa pagkabalaka. O nganong mabalaka man kamo, bayan sa ibisti. Palandungan ninyo ang mga liryos kaumahan. Giunsa nila pagtubo, wala sila magbudlay ni magkalinyas. Nagtrabaho ba ang lili? Nagtrabaho ba ang langgam? Wala. But God provide all their needs. Ug matod pa ni Jesus Christ, unsa pa kamo? Kung amo mangganing pakaon ang mga langgam nga wala lay bili, sabi masit judgment. Amo mangganing gisaninaan ang liryo sa kaumahan nga ugma damlag pagasunugon ra, unsa pa kamo? Na wala nagpasabot niya nga nagtudlo ko sa inyo nga magtinapulan na lang pud mo, no? Kaya ang balang espiritu na may giya nga ni kanato. Pero kini nga bersikulo nagtudlo sa tuwa nga dili ta magkabalaka sa bisan unsang mabutang. Nagtudlo siya nga wala kita dapat kabalakan sa atong kinabuhi. Nganuman sa logistical grace rational, ang langgam mangani nga wa nagtrabaho, ang liryo mangani, nakibalo bang tanan kung sa liryo? Tung lily of the valley. Sagbot, diretso lang pagkasulti, sagbot, no? Ang sagbot man gani, nga igo lang siya nga nagturok, atong nakita, gibistihan man gani siya sa Dios nga amahan. Ang langgam, nga igo rang naglupad-lupad, nakakaon man gani, nagprovide man gani, og ulod ang Dios sa ilaha, nagprovide og pagkaon sa mga fruit trees alang kanila, nga mag-survive sila. Subusa gitawag logistical grace rational. Sa imong panguna-una, no? Unsa pa ka? God will supply all your needs. Munang pag-abot sa 33, mingon siya nga, seek ye first the kingdom of God. Unaha lang gingharian sa Dios. And all these things will be added unto you. All these things will be added unto you. The logistical grace rational means that God the Father has provided for you every support system that makes life meaningful.
Ang logistical grace rational, ang Dios nag-provide gid sa imuha. Sa tanang mga butang. Siguro nagkwinta na ka karon, nagsina ka guna-una, sobra na ning gihatag sa Dios sa imuha. O siguro naguna-una nako nga ugma na napuy laing panalangin. Gihatag ni Dios nga ni kanako. Gitawag ka na siya logistical grace rational. Sa unsa nga tuyo, tungod kay ang Dios adunay tuyo sa imong kinabuhi. Aduna say pinaka-importante nga tuyo sa imong kinabuhi og dili niya gusto nga magsunod ka sa iyang kabubuton nga mahimo nimong bias. May kaawa man koy pamiliti, di lang kung simba karon. Wa man koy gasolina. Wa man koy kwarta. Dili nimo pwede nga mahimong alibay na siya. Tungod kay ang Diyos nag-supply sa tanan. Wala siya magkulang. Ang gisupply sa Diyos, kining gitawag logistical grace, nag-supply siya, spiritual, o material. Nganong nagasulti kita spiritual, tungod bisan na sa imong spiritual life, gikumplituhan ka sa Dios. Sa dihang nahimo kang magtotoo, gihatagan kaniya og divine assets. Nakahibalo ba mo kung say assets, no? Nakay kabtangan diha sa sulod nimo. Wala kang gikulangan sa Dios. Adunay divine assets nga gibutang niya sa imong kinabuhi. Para nga limpyo ang imong pagpangalagad sa Dios, para nga magmanaugon ka nga limpyo sa imong pagpangalagad sa Dios. Nakay balaang espiritu, nay power sa sulod nimo nga mao balaang espiritu, nay pastor teacher nga nagatudlo sa pulong sa Dios, gasa nga para makakaton ni sa pulong sa Dios, nay pulong sa Dios, wala gid mahurot ni kasunog ba? Sa panahon ni Tito, gipasunog ni ba tanang Bible. Pero usa ka amazing kayo nga ang Bible hinuon karon mas midaghan sa tibuok kalibutan. In fact, kini pa daw ang pinaka daghan og halin sa tanang libro sa kalibutan. Mao ni pinakasilabol nga libro sa tibuok kalibutan ang Bible. Grabe na hinong pagdaghan niya. So ang Diyos, bisan magiunsa sa atong kaaway, pagpugong ang pulong sa Diyos, nga mabasa o matunan sa mga katawhan sa kalibutan, pugnan yun ni Satanas na. Pero ang Diyos, aduna siya preservation. Gipreserve niya ang pulong sa Diyos, o ang pulong sa Diyos, iyahang gipreserve alang kanimo o kanako. So nag-provide siya sa spiritual aspects. Aduna kay balaang espiritu sa sulod sa imong kinabuhi. Anaay pastor teacher nga nagatudlo sa pulong sa Dios, og adunay pulong sa Dios nga imong ginatunan. Busa na kay Holy Spirit. Plus sorry. Na kay power of the Holy Spirit, na power of the Word of God. Busa kining duha nga nasa sulod sa imong kinabuhi, mao ni enough nga maghatag kanimo og pagpili o desisyon nga diin magasunod ikaw sa kabubuton sa Dios. Material, ato nang gisgutan ang material nga mabutang. Tanan, gikan sa pagkaon, sa nina, transportation, communication, tanan. Nag-provide ang Ginoo niya na. Both spiritual and material. Busa karon, busa karon nato nakita, wala na'y kulang kanato. Dili pwede ang usa ka magtotoo nga mayon siya nga
dili ko makabuhat nini. Kaya ang Diyos nag-supply sa tanan. Kung nagingon man siya siyang kaugalingon nga dili ko makabuhat nini, nagpasabot lang na sa iyang pagka-karnal. Sa iyang karnalidad. Nagpasabot lang na nga dili siya espirituhanon. Ang usa ka magtotoo nga daghang kaigbaya sa iyang kinabuhi, mao kanang usa ka magtotoo nga wala magatubo sa paghamtong. Kasi dili ka pwede magiging daghang kag kanang alibay, no? Daghang kag istorya sa imong kinabuhi nga wala ko ini, wala ko ana, no? Hinumduman na to, ang Diyos kumpleto gyud. Nahibalo siya sa imong kinabuhi o gisupply niya ang tanan material and spiritual para nga limpyo ang imong agi. Para nga makapangalagad ka niya. Sukad pa nitong adlaw nga ikaw mituo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug Manluluwas. Ang Dios wala na magkulang nimo. Gihatagan na ka sa tanan, material ug spiritual. Busa ato nakita dinhi, God the Father has provided for you every support system that makes life meaningful. Nahimo ang imong kinabuhi nga may meaning, may kahulugan, tungod kay ang Dios nag-supply sa imo sa tanan. Wa kang gikulangan niya. God the Father has provided for you everything in the spiritual realm, yes. Doctrine, right pastor teacher, and everything that is necessary for momentum in His plan. Provide ka tanan. O tungod kay gi-providean ka sa Dios sa tanan, limpyo ang imuhang dalan. Makaingon ka na gyud nga mabuhat nako ang tanan, tungod kay ang Dios nag-provide nako nini. Walay bara. O kung ikaw muingon man nga dili ko makabuhat nini, it is because of our negative volition towards the works of God. Tungod ka na sa atong mga negatibo nga panghuna-una. Now, God the Father has provided happiness, which level of happiness increases with each level of spiritual growth. Naghatag siyang kalipay na to. Ngano nga malipayon ka sa pagpangalagad sa Dios? Yes, gihatag ka na sa Dios. Nitong usa ka tawo nga nagasunod sa iyang kabubuton. Not only happiness, but also a happiness related to something permanent in the way of satisfaction and having a meaningful life. Dili lang katong kalipay nga temporaryo, samtang napata sa yuta, kundi katong kalipay nga diin matagbaw gid ka nga adunay insaktong kahulugan alang sa imong kinabuhi. God the Father has provided a plan for your life. Nasa nindot nga plano para sa imong kinabuhi. To be a believer in a client nation. Kini nagahisgot siya may tungod sa Amerika. Tungod kay karon ato nakita ang Amerika man gyud ang client nation. Has great significance because as goes the believer, so goes the client nation. Ang usa ka nasod nga diin daghan ang mga magtotoo, anaa dito ang panalangin. Murag yun siya ang prinsipyo, no? Halimbawa, kung kini nga nasod, naidaghang mga magtotoo dinhi nga nagtubo sa pagkahamtong, ang focus sa mata sa Dios naa nini nga nasod. That's why God bless America. Dili ka matingala niya ang anong gibless sa Dios ang Amerika. Tungod kay ang Amerika, sila ang pinakadaghan o mga magtotoo nga nagatubo. And in fact, kasagaran sa atong mga teaching nagagikan sa teaching gikan sa Amerika. So sinita po sa Amerika karon. Ang Amerika nahimo silang client nation. O gibless gid sila. Halos ang tanang nasod sa tibuok kalibutan muhangad gid sa Amerika, mutanaw sa Amerika. Og dili nimo ma-deny na bisag kung saan pa nimo tan-aw. Og mahibulong ka nga nganong Amerika lang ang makatugpa sa Mars, makatugpa sa bulan. Og unsa nga mga panalangin nga ilang na
naangkon sa ilang kinabuhi. Why? Tungod kay adunay daghang mga magtutuo nga lig-on sa ilang nasod. Mao kini ang naghatag og proteksyon sa ilang nasod. Mao kini ang nagpanalangin sa ilang nasod. Og nagpadala sila og missionaries bisag asa man sa kalibutan. Bisan Africa, padala sila mga missionaries dito. Na ako nakita sa Facebook, mga missionaries nila nga tuwa sa Africa, tuwa sa Uganda, Nigeria, yes, Philippines, pero naghanang missionaries nila sa Pilipinas. Kung wala lang to nawala tong mga Southern Baptist missionaries dire, pating naghanas Davao City. Pero karon tuwa sa Cebu ang uban sa mga dapit. Scattered sila sa tibuok kalibutan. Busa dili ang Diyos dili gyud magkatalikod nila. Because they were used by God. Sila ang gigamit sa Diyos to propagate the word of God to the whole world. Sila ang gigamit. Ug busa ang panalangin na sa ilaha. Bisag unsa na ilang madiskubrihan. Nga diin halos kita mahibulong ta. Kita maglisod gali tag discover sakyanan unsa pagbuhat og sakyanan. Pero ang ilaha, ang gidiscover nila kanang muadto na sila og Mars. Matingala ta, paglupad dinhi street pa kayo, pagabot dito murag balay na sa taas. Ug wala ba mo nahibulong niya na nganong niabot ang ilang kaalam niya na. Computer, nganong na-invento nilang computer. Microsoft, kanang programa, ka system, nganong sila nakauna niya na. Gigamit sila sa Diyos. Nganong dili Pinoy, nganong dili kita. Sa pagkakaroon na yes, naginahinay magpadalag missionaries ang mga Pinoy katong mga dagkong kasimbahanan sa Pilipinas, pero pipila lang siguro yung taon. And now, ang usa ka challenge sa tuwa, wala man gani kita mahimong missionary sa atong kaugalingon nga panimalay. Wala man gani kita mahimong missionary sa atong kaugalingong community. Wala man gani kita mahimong missionary sa atong kaugalingong city. Well, nagpasalamat ko sa inyo tungod sa inyo nakakuha biyata nag-expand biyata pero adunay mga Kristohanon nga wala gyud Pero ako nagpasalamat ko sa inyo kay kagamay-gamay sa atong simbahan pero nakatanong ba tag pipila ka mga simbahan sa ubang dapit And now ang ula growing na pud sila, ang samal, ang panabo nakapalit na sila gluti o kini siya kung imong tanaw wala ta naghambog resulta biya gikan ba ni sa tuwa gikan sa inyo kini mga magtutudlo nga nanggawas gikan ni sa inyo in fact akong nakita karon ang samal tungod kay walay pastor teacher kinahanglan ako yung pag-adtuan for one year, more than 1 year nakatulog ko kay isa. Wa kita nakabalik sa samal. Kung okay na ang samal, moadto kong samal. Si Gister ready ni siya dere, Kay looy pud kayo, ang kahimtang sa samal. So ingon na niyang hitabo, Ang Diyos, ang mata sa Diyos magatanaw sa usa ka nasod nga diin aduna sila'y kadasig nga magdala sa pulong sa Diyos ngadto sa tibuok kalibutan, magpropagate sa pulong sa Diyos sa maayong balita o ilabi na sa gitawag na tog espirituhanong pagtubo sa mga magtotoo. Now, ang atong oras murag kusog ng daga, nagaingon din the strange things is that what you do, the decisions you make, the thoughts that you have,
the priorities that you establish in your soul are going to make all the difference with regard to eternity. Tanan nga ana sa imong mga panghuna-huna, tanan nga mga butang nga imong priorities, o tanan nga mga butang nga imong hunahunang pagkabuhaton, mao ka na siya ang magadepende og unsa ikaw unya dito sa eternidad. Now, hinumdumi, there is no equality in heaven. Walay equality sa langit. Adunay, dinhi sa yuta, equal ta. We are equal privilege and equal opportunity. Pareha ta diri. Ang panglantaw sa Dios dinhi gihatagan kang equal privilege, gihatagan kang equal opportunity. Kung gitagaan ka og balang espiritu, gitagaan ka og word of God, gitagaan ka og pastor teacher na kay espirituhanong gasa, maupod nako. Kitang tanan equal ta. Og gitawag opportunity, yes, equal ta. Pwede ta makapangalagad anytime. Gihatag ka na sa Dios nganhi kanato aron kita makapangalagad ngadto kaniya. Apan sa langit walay equality. Nganong walay equality sa langit? Nagadepende og giunsa nimo pagbuhat ang imong opsyon. Ang imong opportunity sa yuta, nagadepende ka na siya og giunsa nimo pagtrabaho. Now, padayon kita. Some are going to have great decorations forever and some are going to have none. Adunay mga makadawat og mga daghang ganti nga sa taas, apan adunay mga wala. The degree to which you have glorified the Lord Jesus Christ while functioning in the sphere of the Spirit, which is the Christian way of life, to the degree your life is meaningful now and fantastic in eternity. Kung unsa ang imong kinabuhi nga nagahatag og himaya ngadto kang Kristo Jesus sa dinhi pa kasyuta, mausab ka na kataas ang imong degree sa dihang didto na niya ikaw sa eternity. We have now arrived at the verse that deals with the fact that in the resurrection body there will be at least one short period of time of ashavedness where the believer will be disgraced, ashamed. Adunay mga bersikulo nga nagahisgot nga didto niya sa tubangan ni Kristo pwede kitang maulawan. Gusto mo mong maulawan? Dili no? Disgrace and shame are things that ordinarily are not associated with the resurrection body. No matter how insignificant your place in temporal life may be, no matter how low you may be located as far as birth, function, job, opportunities, wala kini siya nagadepende kung natawo ka dito sa kabukiran, natawo ka sa mga squatters area, o pobre ba kita nga pamilya, uneducated ba kita, wala kini nagadepende. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, God the Father has a purpose for your life. O kung ikaw gipalambo man sa Dios, ang Dios adunay katuyuan sa iyang pagpalambo kanimo. Ayaw kalimti siya. The manifestation of that fact is that you are being sustained and supported on a daily basis in the midst of one of the greatest waves of historical degeneration. A wave of historical degeneration that has been created by idiotic liberal attitudes that focus on destroying client nation. Now, anhin kita sa balikan na to ang 1 John 2:28. Ang 1 John 2:28 nagaingon, balikan to kadyot. 1 John 2 verse 28. O karon mga anak ko, pabilin kamo diha kaniya, aron nga sa inig padayag na niya unya, kita may pagsalig og dili maulaw kaniya inigabot na niya. So, aduna sa gisgutan dinhi nga dili unta kita maulawan sa pag-abot na niya. Now, questions. Why will people be ashamed? Ngano nga ang tao maulawan man unya sa pagkatubang nato dito kang Kristo Jesus? Number 1, God is not the priority number 1.
Kung ang Diyos dili priority number 1 sa imong kinabuhi, maulawan kayo dito. Ipakita sa Diyos ang imong kinabuhi. O kinsa may imong priority. Now remember, kung adunay usa ka butang nga mag number 1 sa imong kinabuhi, gawa sa Diyos. That means idolatry. Either money, either job, either friends, mahigala ba nimo? Or either pleasure, leisure. Once nga giuna nimo ng mga butangan na before God, you will be ashamed. Maulawan ka dito sa hukmanan ni Kristo. Number 1, God is not the priority number 1. Number 2, Bible doctrine has taken for granted. Balikon ako, Bible doctrine has taken for granted. Kanang murag wala lang bitaw sa imo ang pulong sa Dios. Dili valuable sa imo ang pulong sa Dios. Wala nimo gihatagan og scale of value. Murag mulabay ra sa imong mga huna-huna ang mga Bible doctrine. So no Bible in the soul, ikatulo. Kung ang imong kalag wala gi doktrina. Lisod gyud. Unsa may i-apply kung walay doktrina? So Bible doctrine did not apply to life situation. Wala nimo gi-apply ang Bible doctrine sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. You are not spiritual. Number 5. Number 6, self-righteousness. Naghunahuna ikaw sa imong pagkamatarong sa imong kaugalingon. And then number 7, things done in the energy of the flesh. Nagbuhat ikaw sa mga buluhaton nga pinaagi lamang sa gahom, sa unod. And that is human good. Number 8, cosmic system. You followed cosmic system or compromiser. Naibalo ikaw nga dili maayo pero naga-compromise ikaw. Number 9, violators to God's protocol. Ganahan jud ka go against God. Para sa imuha nahimo na nimo nga kanang murag normal ang pagsupak sa kabubuton sa Dios. And then number 10, not living in the divine dynasphere or in the sphere of the Spirit. Wala ka nagkinabuhi, pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Og tungod niya na, ang 1 John 2:28, naghisgot nga maulawan yun kita. Ang 2 Timothy 2:15, nagaingon din Ikaduhang Timoteo 2:15, nagaingon usab, paningkamuti pag-ayo, ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa Dios. And then sa Luke 9:26, Lucas 9:26, nagaingon din kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako og sa akong mga pulong, siya igakaulaw man sa anak sa tao, inikabot niya diha sa iyang himaya og sa himaya sa amahan og sa mga balaang manulunda. Well, magapanginaot kita ngunta dili kita maulawan sa malabot nga mga panahon. Sa pagkatubang niya sa Bema Seat Judgment, at least gitudlo na ako kini kaninyo nya kung naman ka nato nga pag-abot niya didto, wala paghihapoy mahimo, wala paghihapoy madawat, then inyo na kana, no? Kung kita wala gihapon magasunod sa kabubuton sa Dios, kung kita kining napulo ka mga butang, no? God is not the priority number 1. Number 2, Bible doctrine has taken for granted. Usa gani magunahuna ako nga magpalit yung kong notebook ba, no? Kaya para ihatag sa tagsa ninyo. Number 3, no Bible doctrine in the soul. Kung wala kay doktrina sa imong kalag, wala gyud. Number 4, Bible doctrine did not apply to life situation. Wala magamit ang problem solving device.
not spiritual. Number 5. Number 6, self-righteous. Number 7, things done in the energy of the flesh. Number 8, cosmic system or compromiser. And then number 9, violators to God's protocol. And then number 10, not living in the divine dynasphere or in the sphere of the Spirit. So, makita-kita raw niya ta dito, no? Sa Bema Seat Judgment, makita-kita rata. Og nagadepende og unsa nga atong pagbuhat sa atong buluhaton dinhi sa yuta. Well, salamat sa inyong tanan og mga paginaot ko nga ang pulong sa Dios may kahimuan na lang kanato samtang nagahulat kita sa pagbalik sa atong Ginoo. Magaampo ta kung hayon tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Dios, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong plano sa among mga kinabuhi. Buot nimo nga magamit kami alang lamang sa imong kaymayaan, alang lamang sa pagpalambo sa buluhaton sa gingharian sa Dios. And we pray, Heavenly Father, nga ikaw magkapadayon sa paggamit kanamo. Aduna pay daghang mga dapit nga dapat namong pag-adtuan, pagkasangyawan sa imong pulong. Makaputla pa kami og mga simbahanan sa nagkalalayng dapit. Gamita kami, Heavenly Father, sa iyang nga paagi. Salamat sa imong padayon nga paggamit kanamo. Kini akong ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.